Sa Tehran ngayon, ipinagmamalaki nila na ang Russia ay sa katunayan ay sumali na sa digmaan sa panig ng Iran. Ngayon, sinabi ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi bilang sagot sa tanong tungkol sa tulong mula sa Russia at China na ang mga bansang ito, oo, tunay na sumusuporta sa Iran sa politika at sa iba pang paraan. Gayunpaman, ang pinaka-controversial ay ang kanyang pahayag tungkol sa aspeto ng militar ng relasyon ng Tehran at Moscow. Sinabi niya na hindi ito lihim na ang Moscow ay napapadala ng supply militar sa Iran. Parang hindi na dapat ikagulat na halimbawa sa United Arab Emirates ay nakakakita sila ng mga piraso ng Russian na bersyon ng Shahed drone na tinatawag na Geran 2. Kasama din ang Russian pyesa sa Shahed drone. Ayon sa Washington Post, palihim na nagbibigay ang Russia ng impormasyon sa Iran para tulungan itong atakehin ang mga pwersa ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Partikular, hindi lang mga base militar, kundi pati na rin mga barkong pandigma at mga eroplano. At ito ay lubos na nagpapabago ngayon sa sitwasyon sa gitnang silangan. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng YouTube content at lubos akong nagpapasalamat. Paki-subscribe din sa aking Telegram channel, Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin inilalatala ang mga balitang mabilis naming natatanggap. Patuloy na nagbibigay ng tulong militar ang Russia sa Iran kahit nagsimula na ang operasyon ng Amerika at Israel. Inihayag ito ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, Abbas Araghchi. Sa tanong ukol sa tulong mula Russia at China, binigyang din ng ministro na suportado ng mga bansang ito ang Iran sa politika at iba pang paraan, ngunit ito ay bihira lang. Napansin ang pahayag niya ukol sa militar na aspeto ng relasyon sa Moscow. Heto ang kanyang sinabi. Ang kooperasyong militar sa pagitan ng Iran at Russia ay hindi isang lihim. Nagtulungan na kami noon, nagpapatuloy ito at sa tingin ko, magpapatuloy pa. Dagdag pa, nang kanungin kung may aktibong tulong mula sa Russia sa gitna ng digmaan, umiwas sumagot ng direkta ang pinuno ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Iran. Narito ang kanyang pahayag. Sila ay palaging, hindi ko planong ibunyad ang detalye ng aming pakikipagtulungan sa ibang bansa habang may digmaan. Paalala ko lang dahil sa Iran, nakuha ng Russia ang mga kamikaze Shahed drone na aktibong ginagamit nila para atakihin ang sibilyang infrastruktura ng Ukraine. Bukod sa direktang pag-supply ng tapos na produkto, tumulong din ang Iran sa lokal na produksyon ng drone sa Russian Federation, lalo na sa pabrika sa Alabuga, Tatarstan. Bukod pa dyan, kamakailan ay naitala sa United Arab Emirates ang pagbagsak ng mga piraso ng drone na may markang Ruso. Habang sinasangga ang malawakang pag-atake ng Iran sa Dubai, pinabagsak ng lokal na depensa sa himpapawid ang mga Geran 2 na aparato. Ang mga piraso ng drone na may natatanging markang Geran 2 ay natagpuan malapit sa estratehikong mahalagang daungan ng Jabal Ali. Sa mga nakaraang araw, ang mga Emirate ay nakararanas ng walang kapantayan na pag-atake mula sa himpapawid ayon sa mga opisyal na sanggunian na kinumpirma ang pagharang sa daan-daang raketa at drone. Bumagsak ang mga debris ng mga kalabang target sa mga residential area ng Dubai na puminsala sa mga bahay, hotel at 10-10 pribadong sasakyan. Isa sa mga drone ay nagdulot pa ng sunog malapit sa konsulado ng US. At dito, ipapaalala ko na ang Geran 2 ay ang Ruso na pangalan ng Iranianong drone kamikaze na Shahed 136. Pagsapit ng 2026 ang aparato ay sumailalim sa malalim na rebisyon at modernisasyon sa mga pasilidad sa Alabuga, sa Tatarstan at naging mas komplikado kaysa sa Iranianong prototype. Pinalaki ng mga Ruso ang warhead ng drone hanggang 90 kilo. Pinalitan ang mga karaniwang pampasabog ng thermobaric at incendiary na mga bomba. Dagdag pa rito, kaya na ngayong baliwalain ng drone ang mga kagamitan sa radio-electronic warfare at ang mga pinakabagong bersyon ay nilagyan ng mga video camera at 4G modem para sa pagwawasto ng flight gamit ang SIM card ng mga lokal na operator. Dati, sa labi ng Shahed drone, natagpuang may piyesang gawa sa Russia. Kalaunan, iniulat ng Washington Post na palihim na nagbibigay ang Russia sa Iran ng mga impormasyon sa paniniktik na tumutulong dito na atakihin ang mga puwersa ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Ibinunyag ng mga source ng pahayagan na nabibigay ang Russia ng impormasyon sa lokasyon ng pasilidad militar ng Estados Unidos, lalo na ang barkong pandigma at eroplano.
Hindi pa lubos na malinaw kung gaano kalawak ang tulong ng Russia sa Iran sa pagtukoy ng mga target. Ngunit gayon din, may sarili ring kakayahan ng Iran sa pagtukoy ng mga puwersa ng Amerika. Sabi ng maraming opisyal, sa loob ng ilang araw ng labanan ay bahagyang humina ang mga ito. Ayon sa mga analista, ang pagbibigay ng impormasyon ng Russia ay maaaring magpaliwanag kung bakit eksakto ang mga pag-atake ng Iran sa mga pasilidad ng Amerika, partikular sa mga sistema ng pamamahala, radar at pansamantalang estrukturang militar. At kamakailan lang, nagkaroon din ng pag-atake sa tanggapan ng Central Intelligence Agency sa Embahada ng Amerika sa Riyadh. At ayon sa mga eksperto, napakatumpak na tinatamaan ng Iran ang mga radar ng maagang babala at mga sistema ng malayo ang pagtukoy gamit ang radar. Sa parehong panahon, wala namang sariling satellite network ang Tehran, kaya napakahalaga para sa kanila ang satellite na ito. Ipinapakita ng mga ganting atake ng Iran ang mataas na antas ng teknolohiya. Tinukoy dito ang pagpili ng mga target at minsang pag-overload sa depensa sa himpapawid ng Amerika at mga kaalyado. Bukod dito, mas madalas na nakakalusot ang mga misil at drone ng Iran sa air defense at mas mataas ang kalidad ng mga pag-atake kaysa noong 12 araw na digmaan laban sa Israel. Ngunit dito, lumitaw ang isang kawili-wiling punto. Ayon sa Bloomberg, alam ni Putin ang mga plano ng operasyon ng Israel at Estados Unidos sa Iran, pero hindi niya tinulungan ang kanyang kaalyado. Ayon sa ulat, ilang linggo bago ang operasyon ay nagbabala ang mga Israeli ang mga opisyal ng Russia tungkol sa seryosong plano nila laban sa Iran. Ayon sa media, nito may papaliwanag kung bakit hanggang salita lang ang kritisismo ng Moscow at walang konkretong hakbang para protektahan ang Tehran. Binigyang diin ng ulat na limitado lang ang impluwensya ng Russia sa kasalukuyang sitwasyon. At kahit noong Enero, 2025 ay nilagdaan ni Putin at Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian sa Moscow ang isang kasunduan ukol sa estratehikong kooperasyon. Wala itong probisyon tungkol sa mutual na depensa, hindi tulad ng kasunduan sa Hilagang Korea. Pagkatapos salakayin ng Israel ang mga pasilidad na nuclear ng Iran noong Hunyo, sinabi ni Putin na hindi humingi ng tulong ang Tehran sa Moscow. Bukod pa rito, kailangan ni Putin ng maayos na relasyon sa Estados Unidos para subukang makamit ang kanyang mga layunin sa Ukraine. Kaya iniiwasan niyang direktang sisihin si Donald Trump. Ayon sa Bloomberg, isa pa itong posibleng dahilan kung bakit hindi pinanigan ng Russia ang Iran. Kaya gaya ng sabi nila, bahala na kayo magdesisyon. Tinutulungan ba ng Russia ang Iran? Hindi. Iba-iba ang sinasabi ng mga source. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang bell at mag-like sa video. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, maaari niyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o paid subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na nasa inyong mga screen. Yun lang po, mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.